bakit ngayon lang lumabas to? If you look at the timeline, 2019 pa, no, na malaki yung transaction. Iba, tinitignan ko yung transaction niya. In a span of 3 years, almost billions yung pumasok sa ano niya, sa account niya. Bakit hindi na-report ng bangko? So ang suspetsa ko dito, meron rin pagkukulang yung bangko. Baka yung mga bangko, lalo na yung mga branches, meron ring kontsaba na nangyari at hindi rin-report kaagad sa AMLAC. Dahil ito kaagad ni-report mo. Pag yung branch nakakuha ng perang malaki at hindi ma-justify nung depositor, kaagad rini-report to. Bakit in 2019 walang na-report? Ngayon lang 2024 na-report. So meron rin akong suspetsa na itong mga bangko, meron rin ganitong kontsabahan. If you remember, nangyari rin yan in the past, no? Yung Bangladesh illegal transfer sa Pilipinas. Kung matatandaan natin, nangyayari talaga yan. That's why nga na-establish tong AMLAC para mabilis yung reporting. Nakita ko mayroong pagkukulang yung mga bangko dahil bakit 2024 lang nila na report? Sa laki ng transaction na pumapasok, bakit hindi nila rineport to kaagad sa AMLAC para as early as 2019, naimbestigahan na kaagad to. Definitely, meron silang liability dito. As to what is the penalty on it, I'll leave that to AMLAC to determine dahil tuloy-tuloy pa yung investigation nila pagdating sa reporting and compliance ng bangko.